At ito na nga mga kaibigan, mga katungkod, magiging mainit na naman ang ating pelikulang Pilipino dahil sa mga pelikulang katulad ng Ako si Ninoy at ang Martyr or Murderer, na kung saan ang direktor ay sina Direk Daryl Yap at syempre si Attorney Vince Tañeda. Samantala naging maingay ang pangalan ni Juan Carlos Labajo na bibida o gaganap sa Ako si Ninoy dahil sa kanyang naging pahayag. So panoorin natin at pakinggan ang kanyang mga sinabi. No, I definitely don't want to be directed by Donald Trump. I don't want to work with him. I don't want to. Why? Because, ayoko na sabihin. Personal advice, it personal. No, not at all. Or somehow you don't Okay. believe him. Would you say somehow you don't believe him? Yung parang ganun, wala kang ano. Do you believe him? No. Exactly. Ito na nga mga kaibigan, yung ating opinion doon sa naging pahayag ni Juan Carlos Labajo. Okay, so kung ikaw ay isang artista at ikaw ay inimbitahan na maging parte sa mga gaganap sa isang pelikula, kung ikaw ay napili ni Direk Daryl Yap na gumanap, no, sa isa sa mga artista sa pelikulang Martyr or Murderer, hindi mo titingnan ang iyong political affiliation, hindi mo titingnan ang iyong paniniwalang political. Bagkus ipapakita mo dito ang tunay mong husay, ang tunay mong galing. So halimbawa, ang gaganapan mo sa pelikulang Martyr or Murderer ay isa sa mga Marcoses. Alam natin na ang iyong paniniwala ay labag sa mga Marcoses o against sa mga Marcoses. Kung ikaw ay isang napakahusay na artista, kaya mong bigyan ng buhay yung iyong role sa pelikula. Okay? Kung ang gaganapan mo naman doon sa pelikulang Martyr or Murderer ay Aquino part, doon mo naman malalaman din kung anong husay mayroon ka bilang artista. Paano mo maipoportray na wala nga bang kasalanan ang mga Aquino? Sila nga ba ay biktima rin? 'Di ba? So yun yung pagiging isang mabuting artista, mahusay na artista. Okay? So yun po yung aking opinion tungkol sa pelikulang ito na pinagdederekan naman ni Attorney Vince Tañeda. Samantala sa pelikulang Martyr or Murderer ay mayroong binitawang salita si Direk Daryl Yap na kung saan ay mabubulgar di umano kung sino nga ba ang pumatay sa asawa ng dating unang ginang na si Corazon Cojuangco Aquino. Panoorin natin at pakinggang mabuti ang naging pahayag ni Direk Daryl Yap. Okay? Palagay ko hindi tanga ang mga Pilipino. When you present them evidence, I will not be very confident when I say I will lead to who's the killer. It will erase na the Marcoses in the list. Sasabihin ba dito kung sinong pumatay? Sa palagay ko. Because for the longest time, we had two Aquinos as president. If I am an Aquino, to that effect, if I'm the wife, if I'm the son, my first project to be in the office is to give justice to my father. If I love my father, if I love my husband. Hindi siguro kasalanan at hindi titig ng kahinaan ng ating mga kababayan sa isang presidente kung ngayong nasa kapangyarihan siya, kung hindi niya kasi kayang bigyan ng katarungan ng tatay niya, paano niya bibigyan ng katarungan ng mga maliliit na Pilipino, maliliit na tao? Yun lang yung sa akin. Or so, sa asawa niya, kung hindi mo kayang lutasin ng isang krimen kung saan nandoon ang asawa mo, paano mo lulusutin ang iba't ibang krimen na posibleng harapin ng bansa? That's a very basic question that we ask these people. At ito na nga mga kaibigan, mayroong punto si Direk Daryl Yap sa kanyang sinabi. Dahil halimbawa, dalawa nga naman ang naging Pangulo ng Pilipinas. Ang una ay asawa mismo, no, ng pinatay na si Ninoy Aquino. At ang pangalawa ay anak mismo ni Ninoy, ang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At kung gagamitin nila ang kanilang kakayahan, ang kanilang power, ang kanilang authority to investigate kung sino yung pumatay kay Ninoy, ay hindi ito titingnan ng sambayan ng Pilipino. Dahil, syempre, it's a common thing
No, it's a common thing at ano na siya, kumbaga matic na tinatawag. Asawa mo yun eh. Tatay mo yun. 'Di ba? Mahal mo yun. Meron kayong mga anak. So, walang kumbaga, hindi na to sisilipin ng mga netizens o ng sambayan ng Pilipino.